So, maaari bang magsitayuan ng lahat para sa panalangin? So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, Ama namin, hinihingi po namin ang inyong gabay para kami po ay mayaman sa inyong kaalaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang umaga sa lahat. Okay, so bago tayo umupo, pakidampot muna ng mga kapirasong papel na nasa inyong ilalim ng upuan. Okay, maraming salamat. Maaari na po kayong umupo. So ngayon, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala? Okay, magaling. Dahil walang lumiban sa araw na ito. So bigyan ng 3 padyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, so ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong takdang aralin, mayroon ba sa inyo ang makapagbibigay kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Okay, lovely. Okay, very good. Magaling. Dahil ang tinalakay natin noong nakaraan ay patungkol sa anyong tubig. So, salamat, lovely. Maaari ka na pong umupo. So ngayon, bago natin tatalakayin ng ating aralin ngayon, magbibigay muna ako ng isang activity upang mapukaw inyong sigla. Gusto nyo ba ito? Okay. So maaari mo magsitayuan ng lahat at susundan nyo lamang ako. So 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay, magaling. Bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, salamat. So, maaari na po kayong umupo. So, ngayon, kung napapansin ninyo, may mga larawan tayo na nasa harapan. At ngayon, kung may mga ideya kayo, maaari nyo sabihin ko anong mga tawag dito. So, sisimulan natin sa unang larawan. Anong tawag sa larawan na iyan? Okay, bulkan. Magaling. Ano naman ang tawag sa pangalawang larawan? Okay, magaling, lovely. Ito ay kapatagan. Sa pangatlo naman, anong tawag sa larawan na iyan? Okay, Joseph, ano? Sigurado ka ba? Anong sagot mo? Okay, magaling. Bundok. Sa pang-apat na larawan, anong tawag dito? Okay, Juan. Okay, tama. Ang tawag dito ay lamba. Sa pang-5 larawan, anong tawag dito? Okay, lovely again. Okay, tama. Ito ay tinatawag na burol. Sa panghuli, anong tawag dito? Okay, Andri. Okay, ito ay tinatawag na talampas. Magaling. Okay, so batay sa mga pangalan at mga larawan na nasa harapan, may mga ideya ba kayo kung saan patungkol ang ating paksa ngayon? Okay, Andre? Okay, very good. Dahil ang paksa natin ngayon ay patungkol sa anyong lupa. Okay, so ngayon itatalakay natin ang mga iba't ibang uri ng mga anyong lupa. So, una is ang bulkan. Ay isa ring uri ng bundok, subalit malaki ang pinagkaiba nila dahil ang bulkan ay maaring maglabas ng lava o tunaw na bato. So, alam naman natin na ang bulkan ay bumubuga ng mga malalaking bato, tapos mga lava. So, alam natin na ito ay delikado. So, dumako naman tayo sa kapatagan. So, ang kapatagan ay isang malawak at patag na anyong lupa, pagsasaka at pangunahing ikinabubuhay dito. So, kung pagbabasihan natin, ang kapatagan ay parang dito yung mga pangunahing paninirahan ng mga tao at dito na rin sila nagkakaroon ng mga hanap buhay. So, dumako naman tayo sa pang-3 ay ang bundok. Pwede mo bang basahin, Andre?
Okay, salamat. So, ang bundok ay mataas na anyong lupa na mataas kaysa buron. Pabilog ang patulis ang taluktok nito. So, kung pagbabasihan natin ang bulkan at bundok, ay magkakaiba talaga sila. Dahil ang bundok ay pwede ring pabilog at patulis ang taluktok nito. So, dumako naman tayo sa lambak. Ang lambak ay isang patang na lupain na napapaligiran ng mga bundok. Maraming taong nakatira sa lugar na ito dahil masarap magsaka dito. So, katulad na lamang ng nasa larawan ay patag yung gitna, tapos napapaligiran ng mga bundok. So, yan ang tinatawag na lambak. At dito, may mga nakatirang tao dito at pangunahing pangailangan din nila dito ay ang pagsasaka at pangingisda dahil kuminsan ito ay nagkakaroon ng ilog sa gitna. So dito naman tayo sa panglima ay ang burol. Mataas na niyang lupa ngunit mababa kaysa sa bundok. So alam naman natin na ang burol, kung tutawagin sa Ingles, ay ito ay chocolate hills. No? Ito ay mga mabababang bundok ngunit hindi masyadong mataas. So dumako naman tayo sa panghuli ay ang talampas. Pwede mo bang basahin Lovely? Okay, maraming salamat. So, ang talampas ay ang patag na lupain sa tuktok ng bundok. Maaari itong tirahan ng mga tao, maaari kang magtanim ng gulay at prutas dito. So, ang talampas raw ay isang patag na lupa na nasa tuktok ng bundok. So, may mga tao rin na nanirahan dito at naghahanap buhay. Katulad na lamang ng pagtatanim ng gulay at mga prutas. Okay, so ngayon, dumako naman tayo sa unang pagsasanay. Kung natatandaan nyo pa ang mga tinalakay natin. So ngayon, may dalawang bahagi tayo dito. May mga larawan tayo na walang pangalan at may mga pangalan tayo ngunit walang larawan. So ngayon, buuin natin ang mga dalawang pangkat nito. So, maaari kayong pumili sa mga pangalan at ilagay sa akmang larawan. So ngayon, sino ang lagay na una? Okay, Lovely, ikaw? Okay, ang burol lang napili mo. So saan na larawan siya parte? Okay, panglima. Very good. Magaling. Okay, ikaw, Juan. Okay, ang napili mo na ay bulkan. So saan larawan siya dapat ilalagay? Okay, sa unahan. Magaling. Okay, ikaw, Joseph. So, ang napili mo na pangalan ay Kapatagan. So, saang larawan natin ito ilalagay? Okay, magaling. Sa pangalawang larawan. So, sino pa? Sino pang gusto sumagot? Okay, ikaw, Andre. Okay, so ang napili mo na pangalan ay bundok. So, saan naman natin ito nilalagay? Okay, pang-tatlo. Magaling. Okay, dalawa na lang natitira. Sino gusto sumagot? Okay, ikaw ulit, Lovely. Okay, talampas. So, saan ito dapat ilalagay? Anong larawan? Okay, panghuli. Magaling. So, dahil may isang pangalan tayo na panghuli, lalagay na lang natin siya dito sa lambak. Okay, so very good. Magagaling kayo, class. Okay, so dahil tapos na tayo sa unang pagsasanay, ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa. Dito, may handa akong mga pangalan, ngunit hindi buo. So, ang gagawin ninyo ay buuin ng mga bawat pangalan na naaayon sa larawan nila. So, kumuha lamang kayo ng isang kapirasong papel at sagutan ito sa loob ng 10 minuto. Okay, dahil tapos na ang 10 minuto ng pagsasagot ninyo, maaari nyo na bang ipasa sa akin ang mga papel ninyo? Okay, maraming salamat. Okay, dahil tapos na tayo sa ating mga pagsasanay patungkol sa paksang ito, ngayon magdaragdag lang muna ako ng mga konting kaalaman. Dahil alam naman natin na ang anyong lupa ay isang uri ng mga iba't ibang uri ng mga kalupaan sa mundo. Pwede rin itong magkakaroon ng mga iba't ibang uri ng anyo, hugis, taas,
at mga katangiang pisikal. So, ang mga inyong lupa ay isang natural resources to. Kung sasabihin natin sa Tagalog, ito ay mga handog ng kalikasan. Hindi natin ito sisirain at kung pwede, ito ay iingatan natin para sa susunod na mga henerasyon. Okay, so ngayon, dumako na tayo sa ating mga takdang aralin. Batay sa mga anyong lupa, pumili kayo ng isang anyong lupa at iguhit ito sa bond paper at kulayan. Sa susunod na pagtatagbo natin, ito ay inyo ipapasa. So, maraming salamat sa inyo at magandang umaga.